Talaga, itong relihiyong ito, maraming inimbentong katarantaduhan eh. Wala sa Biblia. Ayan, ang gastos sa ating panahon ay 820,129.79 US dollars. Kulang palang $1,000,000 yan eh. No? Kung ngayon ka magbi-beatify at magka-canonize. Wala sa Biblia yan, kapatid na Cyril. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia sa Kawikaan 12:22. Ganito po ang ating mababasa. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Klarong-klaro po ng ating nabasa, ang ating Panginoong Diyos ayaw niya po talaga sa mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan. Namumuhi po ang Diyos sa kanila, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong pahayag ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International na sinususugan pa ni Daniel Razon, mga kababayan. Anong paninira na naman ba ang sinasabi ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International laban sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin po natin sila, mga kapatid. Isang Katoliko, si kapatid na Cyril John Bangahon. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Cyril. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brad Daniel, Brad Eli. Ang katanungan ko po, Brother Eli, ay nakasulat po ba sa Biblia ang beatification of saint? Kagaya ngayon po na merong ginawang santo ang Katoliko. Ito po ay si Carlo Acutis. Meron po bang nakalagay sa Biblia po? Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat po. Wala sa Biblia yun. Panluloko sa kapwa-tao yan. Ang nagagawa ng santo, hindi ang tao. Diyos ang nagagawa ng santo. Walang makakapag-declare sa iyo na santo, kundi ang Diyos. Hindi karapatan ng tao yun. Basahin natin ang Roma. Sino ba ang nag-aaring ganap, nagagawang santo o umaaring ang isang tao ay sanctified or absuelto. 8:33 ng Roma. Pakinggan mo. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Ang nagpapabanal ang Diyos. At ang ginagamit niya para ang tao mabanal, si Kristo, yung kanyang anak, na nag-alay ng kanyang sarili para tubusin ang kasalanan ng tao. Siya ang nagpapabanal sa pamamagitan ni Kristo. 2:11 ng Ebreo. Pakinggan mo, kapatid na Cyril. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo.
Si Kristo yung nagpapabanal. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, nagde-declare na ang tao banal. Kasi, ang sabi doon sa 2 Korinto, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. Sa 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Paano ngayon sasabihin mo yan? Totoo, imbento yan, negosyo rin yan eh. Imbento yan, negosyo rin yan eh. Imbento yan, negosyo rin yan eh. Ayon po sa kanila, mga kababayan, ang beatification ay panluloko sa kapwa dahil ang gumagawa ng santo ay ang Diyos at hindi po ang tao, especially yung Santo Papa daw. At nagbasa siya ng talata, Roma 8:33, Hebreo 2:11 at 12, at itong 2 Korinto 10:18, mga kapatid. At mula dito, sinabi niya rin na ang beatification ay imbento at negosyo daw ng Iglesia Katolika. Ang tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Susuriin po natin yan, mga kababayan. Pero puntaan muna natin yung term na beatification. Ano ba ang beatification? Para masagot ang tanong, babasahin po natin ang aklat ni John A. Hardon, Catholic Dictionary, an abridged and updated edition of Modern Catholic Dictionary na isinulat po noong 2013 na may nihilobstat ni Monsignor Francis Macari at imprimatur ni Bishop Gerald Walsh, Archdiocese of New York. Babasahin po natin sa pahina 49, ayan nakikita niyo sa screen, at ililiwat natin sa Tagalog. Beatification, deklarasyon ng Santo Papa bilang pinuno ng Iglesia na ang isa sa mga namatay na mananampalataya ay nabuhay ng banal na buhay. O di naman kaya, siya ay namatay bilang martir at ngayon ay naninirahan sa langit. Yan po ang ating nabasa sa aklat. Ang beatification, ang tawag po sa proseso kung saan dinideklara ng Santo Papa kung ang isang tao ay nakarating na nga sa langit, mga kababayan. Tanong, bakit Santo Papa yung gumagawa ng beatification, mga kapatid? Tandaan po natin, si Pedro ay binigyan ng susi ng kaharian ng langit ni Kristo at mababasa natin yan sa Mateo 16:19 na si Pedro ay binigyan po ng susi ng kaharian ng langit. At dahil ang Santo Papa ay ang kahalili ni Pedro sa lupa, sila ang nagbibigay ng deklarasyon na ang isang mananampalataya ay nakapasok na sa langit. O para mas maintindihan ninyo, parang ganito yun, ano? Halimbawa, ikaw po, hinahanap mo ang kaibigan mo kung nasa loob siya ng kanilang bahay, kaya yung gagawin mo, kakatok ka. Kakatok ka sa pinto. Habang kumakatok ka sa pinto, nakita ka ng caretaker ng kanilang bahay at tinanong ka kung sino ang hinahanap mo sa loob. Base sa kanyang mga nalalaman, sasabihin niya sa iyo kung nasa loob nga ng bahay ang kaibigan mo. Gets mo ba yon? Ganon din po sa beatification process, mga kababayan. Hindi po ginagawa ang beatification para sabihin ang Santo Papa ang magpapasok ng isang tao sa langit. Kagaya nung sa caretaker. Hindi naman yung caretaker yung magsasabi na nasa loob siya ng bahay kasi pinapapasok ko siya sa loob. Hindi po ganon, mga kapatid. Kundi, gusto lang malaman kung nasa langit na ang isang mananampalataya, mga kapatid. Paano naman malalaman ng Santo Papa kung dapat na bigyan ng beatification ang isang kandidato? Babalikan natin yung aklat na ating binasa. Ito po at ipagpapatuloy natin. Bilang isang proseso, ang beatification ay binubuo ng isang taon na pagsusuri sa buhay, mga birtud, mga kasulatan at reputasyon para sa kabanalan ng lingkod ng Diyos na isinasaalang-alang. Ito ay ginagawa ng obispo ng lugar kung saan siya ay nakatira o namatay. Para sa martir, ang milagrong nangyari habang may nagpapadasal sa kanya ay hindi na kinukonsidera sa prosesong ito. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan,
ay napakaliwanag. Mga kapatid, meron palang prosesong pinagdadaanan bago po maideklara ng Santo Papa na talagang nakapasok na sa langit ang isang sinasabing kandidato bilang santo. E tanong, ano ba ang pinagkaiba ng terminong beatification at canonization? Para mas mainam, let's go dive deep mga kapatid. Yung proseso kasi ganito po yun mga kababayan, ano? Yung isang kandidato o isang tao na isinasaalang-alang na gawin siyang santo sana, yung kandidato na yon, tinatawag po natin yung the cause. Yung cause ay ang formal na pagkilala ng Vatican na ang isang tao ay isinasaalang-alang at kandidato para sa beatification process. Pagkatapos po nito ay siya po ay binibigyan naman ng formal na titulo na Servant of God o sa Latin ay Servus Dei. Ito pong titulong ito ay ibinibigay sa isang taong formal na isinasaalang-alang para sa pagiging santo nito. Ito ay minarkahan at kasabay ng formal na pagpapakilala ng cause for beatification. Pagkatapos ay titignan po mga kapatid kung pasado ito sa pagsusuri mga kababayan ng obispo sa lugar, yung binasa natin kanina. Bibigyan naman siya ng titulong venerable o venerabilis kapag yung nasabing kandidato to ay nalamang merong magandang birtud, yung kanilang pananampalataya, may magandang pag-ibig sa kapwa, etc. etc. At siya po ay walang bahid ng madilim na moralidad sa kaniyang buhay dito sa mundo. Kapag napatunayan na nangyari ang unang milagro sa isang taong humingi ng pananalangin sa isang venerable, siya po ay kikilalanin sa tinatawag na beatification. At yung venerable na nag-undergo ng beatification process, siya po ay tatawaging blessed. Kapag napatunayan na nangyari ang ikalawang milagro sa isang taong humingi ng pananalangin sa isang blessed, siya ay kikilalanin ng Iglesia Katolika na santo sa proseso na tinatawag na canonization. Ano ba ang kahalagahan naman ng beatification process? Yung beatification process ay kailangan para malaman kung ang isang Katoliko ay pwedeng humingi ng dasal sa nasabing kandidato o hindi dahil nasa langit na siya. Baka sasabihin ng iba, hindi po pwede at wala pong tao na nasa langit. Mali po yun. Kasi sa Ecclesiastes 12:7, mga kababayan, ang espiritu po natin ay babalik po sa Diyos, pero yung laman nasa lupa po, babalik po yun sa lupa. So, ibig sabihin, may separation between body and soul. Yung soul, pupunta po sa langit. Sa Apokalipsis 5:7 hanggang 8 naman, may mga nilalang na buhay, mga kapatid, na mayroon pong tinatawag na prayers, mga kapatid, panalangin ng mga banal. Kaya alam natin na kapag tayo'y humingi ng dasal sa mga santo, ay siguradong sila po ay magdadasal para sa atin. Ibig sabihin, ang beatification at canonization ay kasama sa proseso ng pananampalatayang Kristiyano. Katunayan, meron po tayong mababasa sa isang aklat ni Carlo Brossard na ayon po sa mga tala, sa unang 5 siglo, sa halip na sa Vatican, ang tinig ng mga tao ang nagpapasya kung sino ang itinuturing na isang santo. Noong ika-6 na siglo, ang lokal na obispo ang nangasiwa sa proseso ng pagsisiyasat sa buhay ng isang tao na hiniling ng mga tao na kikilalaning isang santo. Kung inaprubahan ng obispo ang buhay ng taong iyon, maglalabas yan ng isang kautusan at sa gayon ay i-canonize na ang taong iyon. Ang karaniwang mga pang nakasangkot sa formal na kanonisasyon ng Papa ay nagsimula noong ika-10 siglo, kung saan ang kanonisasyon ni Pope John XV kay Saint Ulrich noong January 31, 993 ang unang naitala na kanonisasyon, mga kapatid. At ang mga alituntunin at regulasyon na namamahala sa kanonisasyon ng mga santo ay aayusin sa paglipas ng mga siglo, kasama ang mga pagsasaayos na ginawa sa pamamagitan ng 1917 at 1983 Codes of Canon Law. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagawa ang canonization process. Kaya ang mga nasabing proseso na nabanggit ay it roots down sa mga unang Kristiyano, mga early Christians, mga kapatid.
So hindi po ginagawa ang beatification process para ideklara ng Santo Papa mula sa kanyang sarili na ang isang tao ay isa ng santo at nasa langit na, kundi upang iberipika na nakapasok na sa langit at naging ganap na santo ang isang tao, mga kababayan. Hindi po isang invento ang beatification dahil mula po sa ating mga nabasa. Mula pala ito sa panahon ng mga early Christians, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Eliseo Soriano, ni Daniel Rason, Paano ngayon sasabihin mo yan? Totoo yan, imbento yan, negosyo rin yan eh. Imbento yan, negosyo rin yan eh. Imbento yan, negosyo rin yan eh. kulang lang yan sa pagsusuri, may misunderstanding po yan, mali po yung kanilang sinasabi, kaya busted yan, mali po yan, mga kapatid. Pero, paano kaya nila pinatunayan na ang proseso ng canonization at beatification ay negosyo daw ng Iglesia Katolika? Ito, panoorin po natin sila, mga kapatid. Mapakita ko sa iyo, kapatid na Cyril, huwag kang magagalit. Pati yung ibang Katoliko, huwag kayong magagalit. Inegosyo rin ng Iglesia Katolika yan eh. Na meron kang expenses dyan eh. Sa Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 369, publication date 1907. Bago ipinanganak ang nanay ko, aral na ng Katoliko ito. Ano ito? Basahin natin, kapatid na Daniel. It will not be out of place to give succinctly the ordinary actual expenses of canonization and beatification. Of these expenses, some are necessary, others merely discretionary. Example, the expenses incurred in obtaining the different rescripts. Others, though necessary, are not specified. Such are the expenses of the solemnity in the Vatican Basilica, and for paintings representing the newly beatified, which are afterwards presented to the Pope, the cardinals, officials, and consultors of the Congregation of Rites. The limits of this class of expenses depend on the postulator of the cause. If he chooses to spend a moderate sum, the entire cost from the first process to the solemn beatification will not cost him less than $20,000 US. The expenses of the process from beatification to canonization will easily exceed $30,000. $30,000 ang magagastos pag may beatification noong 1907. Gaano ba katumbas ng $30,000 noong 1907 sa ating panahon ngayon? Tignan mo nga ang kalkulasyon ng mga eksperto. How much will $30,000 in 1907 is the equivalent in our times of the $30,000. Talaga, itong relihiyong ito, maraming inimbentong katarantaduhan eh. Wala sa Biblia. Ayan, ang gastos sa ating panahon ay $820,129.79 US dollars. Kulang palang $1 million yan eh, no? Kung ngayon ka magbi-beatify at magka-canonize. Wala sa Biblia yan, kapatid na Cyril. Ayon po sa kanila, mga kababayan, ang beatification ay negosyo daw ng Iglesia Katolika at nagbasa po sila ng aklat. Ito pong nasa Catholic Encyclopedia Volume 2, page 369. At ayon daw dito, yung gastos daw sa pagproseso mula beatification hanggang canonization process ay mahigit $30,000 na noong 1907 po yan, at ayon sa kanila, yung gastos daw sa kasalukuyan ay siguro mahigit $820,000 US. Aba, talaga ba? Tanong, totoo ba yan, mga kapatid? Sige nga, suriin nga natin yung kanilang referensyang ginamit, itong The Catholic Encyclopedia, Volume 2,
page 369. Kung susuriin, ito po yung aklat, hinanap po natin, ayan 1907, yung hinanap nating edition ng nasabing The Catholic Encyclopedia, ayan nakikita nyo po sa screen. Babasahin na natin yung pahina 369. Ayan, nagpapakita ko po sa inyo. Diyan po nila kinuha, no? Yan yung actual na referensya talaga. Nakikita nyo po sa screen, mga kapatid. At hindi naman po tayo nagde-deny na yan talaga ang nakasulat. Ngayon, meron po tayong napansin sa kanilang keynote, mga kapatid. Meron pong pinutol. Tingnan ninyo, mga kababayan, yung dulo, $30,000, pero meron pong pinutol sila. Ipapakita ko po yung pinutol nila. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Yan po yung pinutol, mga kababayan. Kung mapapansin dito, ay nagbigay po ng example ang The Catholic Encyclopedia kung saan po gagastusin itong sinasabing mahigit sa $30,000 at nagbigay po sila ng halimbawa, Ito pong nangyaring beatification at canonization process sa mga santong sina Saints Anthony Maria Zaccaria at Peter Fourier. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, nakikita nyo sa screen, yan po yung gastos, mga kababayan. Yung gastos po ay mahigit $42,000. Tama naman kasi sabi po sa aklat ay mas mataas pa sa $30,000 yung gagastusin. Eto, ipapakita ko po. Yung gastos, meron pong, eto, babasahin ko na lang, to decoration of the basilica, lights, architectural designs, labor, and superintendence. Ayan, magbabahin ka pala sa tao, sa dekorasyon during the process, sa beatification, rites, mga kapatid, babayaran mo talaga. Procession, pontifical mass, preparation of altars in basilica, may gastos. Yung regalo na iaalay mo sa Santo Papa, may gastos din yon. Pati yung mga damit, may gastos din. Pati yung iba't ibang gastos. Nakikita nyo sa screen, mga kababayan. So, mapapansin na halatang pinutol nila ang aklat para mapalabas na mali ang ginagawa ng Iglesia Katolika. Pero kung papansinin ng mga ige, talagang yung gastos hindi naman mapupunta sa bulsa yan ng mga pari Hindi naman yan kinukurakot, mga kababayan. Gastos po yan para sa operational expenses during the beatification and the canonization rites, mga kapatid. At nasa Biblia po yan sa 13:7 ng Roma. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. Dapat naman talagang bayaran yung mga gastos alangan namang hindi ka magbabayad. Ito talagang si Soriano, manluloko, sa Galatia 6:6, sinasabi na ng Biblia na dapat po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay meron kang ibabahagi sa kanila, mga kababayan. Sabi ni Pablo, at sa unang Timoteo 5:17 hanggang 18, yung mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala, kagaya ng Santo Papa, ay dapat pong tumanggap ng paggalang at kabayaran po ayon sa Biblia. Nako, biblical pala yan. Kaya itong sinasabi nila na negosyo daw ng Iglesia Katolika yung beatification process. Nako, $30,000 ang magagastos pag may beatification noong 1907. Gaano ba katumbas ng $30,000 noong 1907 sa ating panahon ngayon? Tignan mo nga ang kalkulasyon ng mga eksperto. How much will $30,000 in 1907 is the equivalent in our times of the $30,000. Talaga, itong relihiyong ito, maraming inimbentong katarantaduhan Wala sa Biblia. Ayan, ang gastos sa ating panahon ay $820,129.79 US. Kulang palang $1,000,000 yan Kung ngayon ka magbi-beatify at magka-canonize. Wala sa Biblia yan, kapatid na Cyril. panluloko yan ng kapwa, kaya busted yan, mali. Nako, maling-mali, sinungaling talaga. Kaya sabi ng Biblia, namumuhi po si Yahweh sa mga taong sinungaling, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon?
Comment down below mga kababayan. Sana po naliwanagan po kayo sa proseso ng beatification at canonization process mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong Tagasuri!